Alright mga amigos, kinukulit na ni WBC World Welterweight Champion Devin "The Dream" Haney ang kasalukuyang pinakabatang Unified World Champion na si Sander Zayas. Sa ngayon wala pa kasi nakaschedule na laban si Haney, kaya't naghahanap ang Team Haney ng pinakamakabuluhang laban para sa 3 Division Champion. Sabi ni Zayas kay Haney sa SOCMED, relax lang daw muna dahil ang kanyang layunin sa ngayon ay kolektahin ang ikatlong titulo sa 154-pound division. Pero kung ito daw ay hindi mangyayari, ikinagagalak daw po ni Zayas na ibalik ang unang talo sa kartada ni Haney. Relax, diba? My focus is getting the third belt from Kelly. But we already told your daddy if that doesn't happen, we will be happy to put the one back on your record again. Belta naman ni Devin kay Sander, mas malaking laban ng kanilang bakbakan kaysa sa laban ni Zayas kay Kelly. Ang lalabanan daw ni Josh Kelly ayon kay Haney ay ang magwawagi sa bakbakang Jaron Ennis at Virgil Ortiz Jr. Kaya mukhang sa kanya talaga ang bagsak ni Zayas. Ani Haney, our fight is bigger than Josh Kelly and you make more money. Kelly is gonna fight the winner of Boots and Virgil, so looks like me and you should be next. Sakaling matuloy ang pag-akyat ni Devin sa 154-pound division, may pagkakataon si Haney na maging 4 Division Champion, bagay na nagawa kamakailan ni Shakur Stevenson. At heto pa ang plano ng mag-amang Haney. Kapag tinalo daw ni Haney si Sander Zayas, handa silang bigyan ng title shot ang former Unified World Welterweight Champion na si Errol "The Truth" Spence. So ang lupit talaga ng mga plano ng mag-amang Haney, talagang legasiya at pera pinagsasabay. Anyway, sa iba pang balita, matapos talunin ni Shakur Stevenson si Teofimo Lopez at maging number 3 pound for pound sa Ring Magazine, most wanted na ngayon si Shakur. Kung kahapon ang balita ko sa inyo ay kinasahan na si Shakur ni Conor Benn kahit may partida na rehydration clause, may offer naman ngayon si Ryan Garcia kay Shakur kapag tinalo niya si Mario Barrios sa darating na Feb 21. Sabi ni King Ray, handa niyang labanan si Shakur Stevenson sa 144-pound catchweight at no rehydration clause. Dati na raw kasing sinabi ni Shakur na handa siyang pumalag kay King Ray sa 144-pound catchweight. So parang pinauunlakan lamang ngayon ni Ryan Garcia ang hiling noon ni Shakur. Gusto daw ni Ryan ang mga eksena kung saan inaasahan ng mga tao na hindi siya mananalo. Tulad sa naging laban niya noon kay Haney, underdog siya. Alam daw niya na punong-puno ng kumpiyansa ngayon si Shakur Stevenson na kayang-kaya siya nito. Pero paalala ni King Ray na tinalo niya na dati si Shakur Stevenson sa amateur pero hindi ibinigay ng mga hurado ang panalo sa kanya. Sa madaling sabi, naluto lang si King Ray sa amateur laban kay Shakur Stevenson. I really want to fight Shakur. I want to go from Barrios to Shakur. Oh, like straight to it. Yeah. What, 47? 44. Me and Shakur. 44. He said he'd do it. No rehydration. No. Yeah. Okay. Yeah. I mean, that's a huge fight too. Yeah, and I know he's confident, so let's run it. He knows it. We fought in the amateurs. I beat you. Don't even play around. You know I did. They robbed me because of, you know, your coach was doing something with that girl at the USA Boxing. Don't think I don't know that. I know the shit. Agad namang sinagot ni Shakur Stevenson ang mga pahayag na ito ni Ryan Garcia sa kanya social media at sinabing palag siya sa 144-pound catchweight. Pero yun nga lang, kinakailangan dumaan sa BARA testing itong si Ryan Garcia.